meron po tayo ditong repair na organ. So ang tatak po nito ay Davis. So ito po ang kanyang model, D619. So ang problema, sabi ng may-ari nito ay wala daw power. So sige, ito nga, isaksak na natin. Ayan, isaksak na yan. So i-ano natin, testing kung may power nga, wala. Dito. Ito naman kanyang switch on off. So wala nga, dapat may display po yan dito. Okay, sige, samahan po nyo ako sa gagawin natin ngayon. Okay, una muna natin gagawin ay check muna natin ang kanyang power supply kung meron pang lumalabas na voltahe dito. So tingnan po natin ang kanyang voltahe sa output na naka-indicate dito ay 9.0 volts. So 0.5 ampere. So sige, testing natin ito kung okay ang nito, supply na to. Yan. Tapos gamit tayo ng tester. Okay, sige, dito tayo mag-check. Ito yung ground. Ito yung positive sa gitna, sa loob. So wala, walang voltahe. So ito siguro ang may sira. Ayan. So saka pa natin malaman mamaya kung may problema pa doon sa body or sa loob ng organ, kung maayos na natin ito. So sige, samahan niyo ako, buksan po natin ito. So ito na nga, nabuksan na natin. Ayan, nabuksan na natin. So may napansin ako dito sa kanyang ayan, sunog sa loob. Ayan, so ito nga, may sunog nga dito. Ayan. So parang nag-short. Sana ay maano natin to. Ayan, okay, linisan muna natin na. Chinek natin ito ay itong IC na to, grounded na talaga siya. Ang nag-short kasi, ang nag-short ay itong supply sa IC na to. Ayan. Ito. Tapos yan siya. Yan yung mayata marinig eh. Ayan. So nag-short siya dito. Kaya ito grounded na to. Kaya itong dalawa na to sira. Itong dalawa sira na rin. So tanggalin na natin to. Subukan natin sa 5 wires kung kakayanin. So ito, tinanggal natin yung tinanggal natin yung IC. Ito yung IC niya kasi grounded yung IC. So ang gagawin na lang natin dito, kakabitan natin ito ng 5 wires. Ito, ganitong klase yan. Yan. 5 wires ang ikabit natin. Pero ang design kasi nito na power supply, kagaya din nito. Kaya lang siya, itong power supply na to, ito kasi dapat kompleto ito. Yung doon, mga auxiliary, dapat may auxiliary siya. Tapos dapat may optocoupler siya. Dapat may optocoupler ito. So ang problema natin ay dito, wala itong optocoupler. Walang nakakabit.
Tapos meron man siyang auxiliary dito. Ano siya? Ayan, ang connection niya ito. Itong capacitor na to. Ito. So ito yung supply sa auxiliary. So ito yung positive, ito yung negative. Ito yung positive, pumunta siya dito, may resistor na tinawiran. Tapos may diode. Ayan. Tapos ito na yung coil. Tapos pumunta siya ng negative. Ayan. Ang positive kasi ito ng source. Ayan, papunta dito. So dito siya kumuha ng supply. Itong dalawang resistor na to, ito, dalawa na yan, 105, dalawang piraso, naka-series, tapos diretso sa IC, sa capacitor pala. Tapos dito galing to dito sa positive na supply, sa filter capacitor galing ito. Yan, dyan galing yan. So ang gagawin natin dito, kabitan natin ng 5 wires. So sabi ko nga kanina, ang design kasi nito ng 5 wires na to, dapat kompleto ito. Yung power supply dapat merong optocoupler. Kagaya po nito, mga ganitong power supply ay may optocoupler kasi ito. Tapos ang auxiliary nito, ang coil, sana nga ba? Okay, ito yung sa ito yung positive, punta siya dito, tapos punta siya dito, tapos ito yung diode na sinasabi ko kanina, tapos yung coil papunta dito ay ito negative ang isa. So punta siya dito, ayan, mula po siya dito sa IC. So may supply kasi yan na mga 8 to 15 volts, ganun. Iba nga dyan hanggang 19 volts. So ayan ang supply niyan. So ito ay kompleto ito. Ito yung may auxiliary siya. Tapos may optocoupler. So ito may auxiliary naman siya. Pero iwan ko lang kung may supply ito. So ang problema nito, wala siyang optocoupler. So itong 5 wires na to, nangangailangan ito ng optocoupler. So bibigyan ko kayo ng idea kung ano ang gagawin natin dito. Okay, so ikabit ko muna ito para sa pag-explain ko mamaya ay tuloy-tuloy na. Okay, ito na, nakabit na natin. Okay, so ito, familiarize natin ang mga connection nito. So unang-una, itong green na to ay sa supply ng capacitor sa 300 volts. Ito na namang white ay sa pin number 4 ng optocoupler. Ito namang red ay nasa auxiliary. Ito namang black ay sa sa ground. Ito namang yellow ay sa source ng ng supply galing output sa output ng transformer na coil. Ayan. So ito na, nakabit na natin. Ito yung green sa positive. Ayan, filter capacitor, nasa 400 po yan volts. Ayan. So dalawa kasi ang filter nya. Tapos ang black sa ground, sa negative. Ayan. Tapos ang ang red sa auxiliary. Yan. Yung sa kanina, sa may diode na yun. So connected yan dito. Tapos itong yellow, ito sa output ng transformer, sa source ng MOSFET kung sa ibang power supply. Pag dito naman sa ang puti na to, dito naman sa pin number 4 ng optocoupler. Ito yung kanyang mark. Ito yung tanda, pin 1, pin 2, pin 3,
pin 4. Ulitin ko, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4. So yan po siya. So ang ginawa natin, ayan, ito kasing puti na wire na to na maikli, nag-jump ako yan dito sa ano. Ito kasi kaninang connection ng capacitor na to na auxiliary at saka yung filter na to, yung ground ay naputol. Dito kanina nag-spark, naputol. Kaya nag-jump tayo doon. Yan. So nilagyan natin ng ano, ng optocoupler. Ang ginawa natin, yung pin number 4 nakakonect sa white, tapos yung pin number 3 nakakonect sa ground. Ayan, yung puti na yan na ito, ang puti na to at saka yung pin number 3, ayan, nakakonect yan sa ground. Ground po yan, diretso dito. So kung ayan, wala nang connection yan, no? Yung puti na yung isa papunta dito sa IC, sa regulator. Ayan. Tapos pagdating naman natin dito sa pin sa secondary, itong pin number 2 nakakonect po yan sa ground. Ayan. At ang ano naman, itong pin number 1 nakakonect po yan sa diode, na ang nilagay ko po dyan ay 10 volts na diode, Zener diode. Pwede namang 9 volts kasi 9 volts ang kailangan kasi ng ano. So ito lang yung nilagay ko, 10 volts. Tapos pwede ka naman mag-series dito ng resistor na 1K ohms. Dito. Pwede ka mag-series diyan. Tapos so sa akin nirekta ko lang papunta dito sa positive ng capacitor. Ayan. Sige nga, i-testing natin. Mahirap mag ano. Ito, pwede pala to. Kabit natin dito. Okay. Wait lang. So ito na, nalagay na natin dito. So temporary lang yan. Okay, sige. Saksak natin. Saksak natin. Ito yung kanyang dulo. Ayan. Ito yung kanyang dulo. Ayan. So ang range natin sa tester ay 50 volts. Ayan. 50. Ayan. Check natin. Ayan, merong voltahe. Range natin sa 10. Ayan, sobra na. Ayan. Sa 11 volts. Ayan. Sige nga, i-testing natin sa organ. Testing natin sa organ. Ito na, saksak na natin dito sa likod. Ayan. So ito ang kanyang switch. So tingin tayo dito sa kanyang display. Pindutin ko yung switch. Ayun. Ako. Bagsak ang voltahe. Ano? Bagsak. Okay, so another idea tayo. So bagsak talaga ang kanyang voltahe. Subukan nga nating tanggalin itong ano niya, itong red na to, ang auxiliary. Subukan nating tanggalin yan. Ayan, tanggal na. Tapos lagyan na lang natin yan ng ano, ang tape. Lagyan na lang natin to ng tape. Tapos balik natin ulit dito. Ayan.
Ayan. So ito, bakante na ito. Ayan. Sige, testing natin. Saksak. Ayan. Okay. Tester natin ang dulo niya. Ayan. Ito. Ayan. So, ganun din. Nasa 11 volts din. So, parehas lang din ang kanyang voltahe. Okay, sige. Testing natin to sa sa organ. Okay, kabit natin dito. Tapos tingin tayo dito sa display. Pindutin ko. Ayun, nag-steady na. Okay na siya. Hinaanan natin. Okay na, oh. Okay na. So, okay na siya. Okay na. Tanggalin natin. Wala. Saksak natin. Saksak natin. Ano? Okay na. Okay. So, sana may nakuha po tayong idea. So, tanan ko lang to. Takpan ko lang ng electrical tape para hindi makuryente yung gagamit. So, sige. Huwag po kalimutan mag-subscribe and like po, share po sa iba. At pakipindot na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating video. So, sige, God bless you po sa inyong lahat.